Kahit nasa loob na ng bahay, hindi pinalagpas sa magnanakaw ang pagtangay sa 2 bisikleta at helmet na nasa 100,000 pisong halaga. Ang pagnanakaw na nahuli kam sa Taguig, tinutukan ni Jomer Apresto. Nakuha pang isarado ng lalaking ito ang gate ng compound na kanyang nilooban sa Taguig City. Ang tinangay niya, 2 mamahaling bisikleta at helmet na nagkakahalaga ng halos 100,000 piso. Bago ang pagnanakaw, nakita sa CCTV ang suspect na bumaba mula sa isang taxi sa F. Manalo pasado 2:00 ng madaling araw nitong Sabado. Dire-diretso siyang pumasok sa compound at nagtungo sa garahe. Napaka-confident na pumasok. Dinadiretso siya dito. Meron nga akong lock dyan eh. Yung ginawa niya parang ginusturan kanya. Gamit ang screwdriver, winasak ng suspect ang lock ng gate sa garahe kung saan nakalagay ang mga mamahaling bisikleta. Tulog na raw lahat at hindi narinig ng mga tao sa compound ang ginawa ng suspect. Tumagal ng kalahating oras bago lumabas ang lalaki at saka tumakas sa direksyon papunta ng kabilang barangay. Bukod sa mga bike at helmet, tinangay din umano ng lalaki ang susi ng isang apartment. Hinala ng biktima, posibleng pinagplanuhang maigi ng lalaki ang kanyang pagnanakaw lalo at alam niya kung saan agad magpupunta. Nakatakda na may pagbigay alam sa pulisya ang nakawan. Umaasa ang biktima na mababawi pa niya ang kanyang mga bike at handa raw siyang magbigay ng pabuya. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Ipinagdiriwang po ngayon sa Iloilo ang Parao Regatta Festival. Silipin po natin ang kasiyahan doon sa pagtutok live ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV, One Western Visayas. Zen? Pia, naging matagumpay ang pagdiriwang ng Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival 2024 kung saan ibinida ang makukulay at kakaibang disenyo ng mga paraw. Nagkarerahan at nagkasubukan ng tibay sa Iloilo Strait ang mga nagagandahang bangka o paraw. Dapat walang may maiwan na crew habang naglalayag. Bagal lang naman kung ano ang diferensya niya. Muyo lang kami nga basko ang hangin para may bawat kami sila. Ang lawas ang sakaya nga mapag-on tapos teamwork . Nakabantay ang responders at miyembro ng Philippine Coast Guard para masiguro ang kaligtasan ng mga bangkero. Nag-enjoy ang mga dayuhan sa panonood ng sailboat race. My experience, it's loud, it's crowded, it's happy, so yeah. Come to Iloilo in March and get to the festival. It's beautiful. Nakikita ng mga tao, ng ating mga turista, ng ating mga friends from domestic, local, and international, yung mga activities na ginagawa natin dito in Iloilo City, how we promote our culture and heritage. And we see that, it's not just the local government unit who's pushing for this, but also the private stakeholders. Agaw atensyon naman ang performance ng Grupo del Oeste ng West Visayas State University. Silang itinanghal na kampyon kagabi sa isa sa mga highlights sa festival, ang Sinamba sa Regatta. Inabangan din ang lechon contest doon na pagkatapos ay nauwi sa pamimigay ng libreng lechon sa mga bisita. Nagkaroon din ng Parao Regatta Women's Beach Volleyball Tournament kung saan kabilang sa mga lumahok ang Letran Lady Knights ng NCAA member school na Colegio de San Juan de Letran. Pia, ngayong gabi ang awarding ceremony sa 51st Iloilo Guimaras Parao Regatta Festival. Masasaksihan rin ng mga bisita ang lighted parao at fireworks display. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Balik sa'yo, Pia. Maraming salamat, Zen Kilantang ng GMA Regional TV, One Western Visayas. At sa mga naghahanap ng weekend activity, pwedeng subukan ang wall climbing. Hindi lang daw katawan ang makokondisyon, kundi pati ang inyong pag-iisip. Weekend Do This sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Ika nga, ain't no mountain high enough. Lalo na kung mahilig mamundok o mag-rock climbing. Pero kung walang time and budget, why not try wall climbing? Para ka ring namundok, but less stress sa biyahe at bulsa. Sa isang gym sa Marikina, may indoor wall climbing area.
Nasa 30 feet ang taas nito, divided sa beginner, intermediate at advanced areas. Kahit may problema sila, pag nakakaakit sila, parang yun daw, nakakatanggal daw. Paanong nakakatanggal ng stress ang nakakalulang pader na yan na mukhang maling tapak lang laglag ka? Okay, para dun sa mga gustong mag-wall climbing, ang payo sa atin ni Coach, hindi basta-bastang aakyat ka na lang, sasampakan na lang sa pader. Meron tayong kailangan gawing mga warm-up para makondisyon muna yung katawan natin bago tayo dumiretso dito sa wall climbing. So Coach, ano ba yung mga warm-up na dapat? Yes, that's right. Number one, mag-warm up tayo per stationary bike. And after nun, planking. So magbibigay ako ng mga ibang some exercises bago tayo mag-start ng wall climbing. Yung blood circulation natin, kailangan yan para well-conditioned tayo. Lalo na pag wala kang tulog. Pangalawa, planking para mabuhay yung core muscles o kalamnan na tiyan na kakailanganin mo para umahon sa lusak, sa pader. Pangatlo, ang kettlebell routine para masanay ang kamay sa grip at maging kapit na kapit. Itinuro rin ang paglalagay ng harness, helmet at pinaka-importante, chalk powder sa kamay at paa para hindi madulas. Sa wall climbing, hindi lang katawan mo ang makokondisyon, kundi pati na rin yung utak. Paano ba naman hindi? Kung titingnan mo itong mga bato na to, na iba-iba yung hugis, yung iba masyadong maliit, yung iba-iba pa yung korte, kailangan mong gamitan ng estratehiya kung paano ka makakaapak dyan at makakaakyat ng hindi nahuhulog ng wala sa oras. At susubukan natin siya ulit. Dito kahit payat ka o mataba ka, basta kaya ng core mo na makakayat ka. 300 pesos per hour ang wall climbing dito at pwedeng puntahan anytime Monday to Sunday. Para sa GMA Integrated News, Daan Tingkungko, nakatutok 24 oras. Hinarang at binusinahan ng SUV ang mga nagka-counterflow na motorsiklo sa Mandaue City. Mabagal ang takbo nito sa inner lane ng kalsada para salubungin ang mga motorsiklo. Maya-maya pa, na-corner nitong isang motor na napilitang dumaan sa harapan ng SUV. Aminado ang head ng Mandaue Traffic Enforcement Agency na delikado ang ginawa ng SUV driver pero wala raw siyang nilabag na batas trapiko. Mabigat daw ang daloy ng trapiko roon kaya nagdagdag sila ng traffic personnel. Hakbang para luminis ang paligid at maging daan para pa sa pagkain. Yan ang layon ng programa ng isang barangay sa Quezon City kung saan ang 1 kilong basurang plastic kapalit 1 kilong isda. Nakatutok si Von Aquino. Ang mga plastic bottles, sirang plasticware, plastic labo at mga sachet ng chichirya na karaniwang nakakalat lang sa kalsada o loob ng bahay. Nahanapan ng pakinabang ng mga taga-barangay Santo Niño, Quezon City. Basura na naging pagkain pa. Yan nga ang literal na ginagawa rito sa Barangay Santo Niño, Quezon City dahil ang mga plastic na kagaya nito, pinapalitan nila ng isda. Ang 1 kilo ng plastik, pinapalitan ng 1 kilo ng isda, gaya ng pampano, salmon, galunggong at packed fish fillet. Layon ng Plastic to Fish program ng barangay na mabawasan ang basura, lalo ang mga plastik na bumabara sa mga kanal kaya nagbabaha. Ang mga naipong plastik ibinibenta ng barangay sa junk shop at sa Trash to Cash program ng Quezon City LGU upang makalikom ng pondong pambili ng isda. Nakakakuha rin daw sila ng donasyon mula sa lokal na pamahalaan. Ang gusto namin ma-achieve talaga, matulungan yung environment. Bilang pagtugon na rin po sa kakulangan ng pagkain po dun sa mga ibang residente po namin. Ang mga residente, nakasanayan ng araw ngayon na magpulot ng basura. Yung mga plastic po sa kalsada na babawasan. Dagdag po sa pang-ulam po namin. Kasi mahal po ngayon ng isda, kaya madalang po kaming nakakapag-ulam po ng isda. Sa susunod na linggo, sabi ng barangay, dadagdagan pa nila ng bigas ang pwedeng ipalit sa basura bukod sa isda. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Kung hindi raw siya P-pop star, ano kayang career ang papasukin ni Josh Cullen ng SB19? Alamin sa chika ni Katati Bayan. Time out muna si SB19 member Josh Cullen sa pag-perform on stage.
Dahil ang online gamer persona naman niya ang bumida sa isang gaming festival kamakailan. First love daw talaga ni Josh ang paglalaro ng online games. At kung hindi raw siya P-pop star, posibleng kinarir niya ang pagiging professional gamer. Gaming is really fun, nakakatulong din siya sa siguro sa actual life. Parang tinutulungan ako lagi na mag-isip, mag-strategize, and na-apply ko siya. Pero syempre, very happy naman daw si Josh to be part of SB19 at proud siya sa solo endeavors ng kanyang SB19 brothers. Tulad ni Justin, nakaka-release lang ng solo single na Surreal. May malaking collab daw na pinaghahandaan si Josh. Itong month na to, there will be something na baka may release from my end sa sarili ko. For SB, syempre, dire-diretso kami. Nag-prepare kami for something big later this year. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.